So, yun nga, may mga panibagong pasabog na naman si Akla, no? Meron daw isang mayamanin na nag-offer sa kanya ng condo. At discuss na natin yan. Panoorin niyo po yung maigsing version din ng ating discussion patungkol dyan na ina-upload ko naman. Ngayon, meron ding 2 million na mga pa-bribe thingy suhol. I think itutukoy ni Mrs. dito ay yung, eto, puntahan natin. And mapag-uusapan natin ng bonggang-bongga yung adopted son ng sino mag-asawa? Yung mayamang babae na nag-offer ng condo. Oh, sino yung ampon ng mag-asawang ito? Hoy, bantay kayo sa ampon nyo. Hoy, oy, psst, muning, psst. And palaka, bantay kayo dyan, bantay sa lakay yung akla na yan, yung ampon nyo. Baka ginagapang na yan yung crush kong anak nyo. Unahan pa ako ni Pokla na yan sa anak nyong pogi. Oh, crush ko kasi yung anak ng mag-asawa, di ba? Ako ay yung balita ko na ni McPhee yan si Akla doon sa Lonnie doon ng pangalawang Junakis na apaka-pogi. Kalor, kayo talaga mag-ingat kayo dyan, Smuning. Uy, palaka, baka nanonood ang alipores mo dito, mag-ingat kayo sa ampun yung yan. Ang dugyot-dugyot niya, no? Nangingintab yan, sumisinga-singa yan, dumadahak yan, diba? Pero wag ka, mayaman na yan ngayon. Baka na kayo ang nagpayaman dyan. Crony na ba yan? Crony nyo na ba yan, no? Muning and palaka? Kayo talaga, mag-aampon kayo, dinosaur pa ba yun? Anyway, may mga panibagong pasabog si Miss Sass. Puntahan natin yung may nabanggit na 2 million muna. Diyos ko talaga si Miss Sass, marami palang kinikim-kim. Kaabang-abang, hoy, mag-like kayo dyan. 600 plus tayo ha, ang likers kakaunti. Feeling ko nakamata dito ang mga alipores ni Pokla na ampon at saka ni Palaka. Nandito nakamata sa ating channel. Pag ang mga chika ganito, ang daay-daay nyo, no? Pagka mga latest news na kahirap-hirap kong ni-research, kakaunti kayo nanonood. Ito eto na po. Grabe ang paggawa ng kwento mo, te. Ito bang si te ay parang butete? Malaki ang tsanena nito, Miss Sass. Hello, Miss Sass. Shoutout sa iyo. Ngayon lumabas na ikaw may pakana at ngayon binabaligtad mo ang kwento dahil hindi nagtagumpay ang inyong bribery scheme noong Love the Philippines scandal. Di ba, yan pinasabog ni Miss Sass yung mga biniling video lang online. So, sino ang mga dawit dito? Sino si Te na nagbigay ng suhol? Bribe nga. Nag-bribe sila para huwag niyang i-expose ang mga biniling video. Kaya pinag-iinitan si Miss Sass ng mga ensaymada at ng mga trolls di umano ng kinembot latik na malaking bahay sa Ilog Pasig. Parang naging marites ang teacher, no? Naging marites ang inyong teacher, Maui. Okay. Well, inaaliw ko lang kayo para hindi boring ang ating live. Well, para sa kaalaman ng lahat, when I first posted about the Love the Philippines stock footage, before pa ma-pick up ng international media, quiet ang media. At kung nanood kayo sa aming interview kay Attorney Clenchong kanina, ang bayad sa media noong 2016 para hindi bumabati ko sa kung anong kalokohan ng mga politiko, 1 million monthly. So kung 1 million monthly noong 2016 na wala pang masyadong inflation noon, 2 million monthly na kaya ngayon? Kasi ang bigas noon nakakabili ka ng 30, 40. Ngayon ang bigas 60, 70. So nagtaasan. So baka mamaya ang bayad sa media tumaas din. What do you think? Sabi ni Attorney Glenchong, ang mainstream media 1 million monthly noong mga 2016 and 2017. Ngayon baka 2 million na yan monthly. Para walang batikos. Di ba? Hindi umiimik ang media ng Pilipinas noon. Si Miss Sass ang unang nagpasabog ng Love the Philippines. And then eventually, wala na silang choice. Pinick up na ng international media yung pasabog ni Miss Sass. Nalaman na ng kung ano-anong bansa na pinagkunan ng video. Indonesia, Thailand, doon galing video. May Middle East pa. Binulgar na rin ng ibang international media yung fiasco ng ating Love the Philippines kinemilatik. So, malamang hindi tumatahimik ang media ngayon sa expose ni Attorney Glenchong at Miss Maharlika ay malamang nasusungal-ngalan ang mga bibig ng milyones. Okay, nabanggit ang 2 million. Miss Sass, maliit ito kung 2 million lang ang ibibigay sa iyo, ha. Yung 2 million. Sa media sa tingin ko 2 million pesos monthly. Pero dahil ikaw ay vlogger lang, 2 million lang 'yan. Ano na 'yan? Buo na. Wala nang monthly. Habang buhay na yung 2 million para tumahimik ka lang. Ganyan nila binabarat yung vloggers. Kaya dapat ang vloggers
Bukod sa hindi dapat magpabarat, hindi talaga dapat magpabayad. O, kumusta kayo mga ensaymada vloggers ha? Nabusog na ba kayo? Dumighay-dighay na ba kayo sa mga pinakain sa inyo? At napapala nyo? Charot. Before pa mapick up ng international media, someone approached me telling me that someone is offering to, may lumapit kay Miss Sas, magbibigay daw ng 2 million para i-delete niya yung kanyang mga post. Oh my God, Miss Sas, screenshot mo na yarn, i-post mo na yarn. So bukod sa mukhang nag-iinkwentro sila ng, mukhang nagkakabanggaan si Miss Sas at saka yung mayamang nag-offer ng condo, meron ding nag-offer ng 2 million, at ngayon may puntahan natin mamaya yung bangayan nila ng adopted son, na feeling ko ito yung pinapaaral sa Lonnie Don. Ate Ira, Mami Ida, hello. Yup, 2 million, sabi ni Miss Sas. I recorded a conversation. Naku, good idea. Ako kasi pag may mga tumatawag sa akin, I give them my full trust kasi eh. Hindi ako yung tipong mahilig mag-record. Kasi ayoko naman ng di ba, makasuhan ng ganyan, Data Privacy Act at kung ano-ano pa. So hindi ko gawain na kapag may mga tumatawag sa akin ay nire-record ko, which is actually dapat ginagawa ko eh. Kung ano man, di ba, magkaroon man ng traidorin ka man itong mga kumakausap sa iyo, at least may pruweba ka na. Kasi ganito yung gawain ng iba. Naalala niyo yung nakagat ng aso? Yung usapan ng pagbabayad, 'di ba? Yung pagbabayad ng 200k ay wala na sa chat kasi mas screenshot. Tawag na lang. Right? Yung may nakagat ng aso na vlogger. Charot! I recorded the conversation, hindi ako tanga. Good, Miss Sas, no? Listo. Then, a company also approached me through an influencer or vlogger for me to post their stand about it. Magbabayad din daw. And may nakiusap sa akin, huwag ko daw idamay si... Feeling ko director ito, lalaki ito, asawa ito ng artista. Nagulat nga ako kasi hindi ko alam na involved pala siya. Palagay ko lang yung nasa blankong yan ay lalaki yan na director na asawa ng artista. Wala niyo kung sino. Bribery failed. Then when it failed, doon na lumabas ang attack sa akin. So hindi siya nasuhulan. Failure ang pambabribe kay Miss Sas. To cut the story short, when I left for Beijing, I gave most of my savings to my mother that I earned from Sendwave, hosting Statecraft, yung program ng SMNI, and my book sales. Di ba meron siyang parang ano yan, yung lighthouse book si Sas. Lighthouse amid a troubled sea, thingy. Kasi may libro siyang sinulat. Ganyan po talaga pagka gusto mong maging, di ba? Makapurso ng iyong doctorate degree, dapat nagsusulat ka na rin ng libro. Kapag ako naburat sa inyong pamilya, anong pamilya ito? Pamilyang nakatira sa Ilog Pasig, yung may malaking bahay. Baka magkaroon ng Bastille Day ang Pilipinas. Ang Bastille Day po kasi sa pagkakaalala ko sa aming lesson noon, nung ako'y nag-aaral pa, ay patungkol ito sa kaguluhan yata. Tapos ito yung nag-spark ng French Revolution. So parang gusto yatang pabagsakin ang isang leader ng France. Parang ganun yung kwento ng Bastille Day. I-comment nyo lang sa comment section. Pwede nyo rin i-research. Basta connected yan sa sa French Revolution. May parang papabagsaking pamilyas, thingy na may power. Yun yung naaalala ko sa Bastille. I'm not sure kung napopronounce ko ng tama. Magkakaroon ng parang Fee-Fall Flower. Baka yun ang Bastille Day. Hindi lang mabanggit ni Miss Sas ng Fee-Fall Flower. Sino ang pamilya na mapi-people power sa Pilipinas? Mga ate at kuya. Kaya sabi ko, kung ino-ofera ni babaeng palaka si Miss Sas ng 2 million, maliit yan. Overall payment, habang buhay na bayad to keep her silence or to make her silent of whatever yung alam niya. Hello, sus. This is ganun ba ang tawag? I just want you to, shrug this, brush off this issue, sus. And I'll just send you whatever you need. Okay, basta yung 2 million. Keme. Pero bukod sa suhulan na yan, nagbabanggaan din sila ng adapt. Parang gusto kong i-discuss sa hiwalay.
Sa hiwalay na discussion yung ano ha. O sige, sino sa tingin ninyo ang magbabayad kami kay Misas ng 2 million? Yung nakatira sa ilog banda? Na kapag na bad trip si Misas ay ibubulgar niya at baka ma-people power ito? Comment nyo sa comment section at nag-like and subscribe din po kayo. Puntahan natin si Taning Mia Mia.